Uy, may nagpadala sa atin ng mensahe dito sa atin sa Facebook. Ang sabi niya, Doc, pa-anonymous naman ako. Tama ba ang ginagawa ko na tanggalin ko ng Yossi pero palitan ko ng vape? Salamat po sa tanong. Mabilis na sagot, hindi. Ang explanation, susunod na. Bago mo sabihin kung nakatingin ka sa labi ko, sabihin ko na sa'yo, hindi ako naninigarilyo. Dark lamang talaga ang lips na yan. Kahit sumama ka pa sa akin sa buong araw ko hanggang sa paliligo, wala kang makikitang hahawakan ko ni isang stick ng sigarilyo. Okay, konting stats muna po tayo mga kapatid. Kung dito po sa atin sa Pilipinas, dumarami po ang gumagamit ng mga e-cigarettes o yung vape. 14% ng mga kabataan ang sinasabing gumagamit ng vape. Kung sa mga numero, nasa 1.21 million people yan. Akala nyo maliit lamang yung 14%? Marami yan. Yung iba, sinasabi na pamalit daw ito sa paninigarilyo. Kaya naman hindi nakapagtataka na 7 sa bawat 10 taong naninigarilyo ay maaaring gumagamit ng e-cigarettes kasama ng sigarilyo. Ito yung tinatawag na dual use. Ngayon, puntahan po natin ang health effects ng vaping dahil ayon pa rin po sa statistics, 70% nga ng mga taong gumagamit nito ay naniniwalang less harmful daw ito sa sigarilyo. O, pwede yung sabihin na hindi naman talaga masama yan. Yung tatay ng kaibigan ng asawa ng tita nyo gumagamit yan, hindi naman namamatay, hindi rin nagkakaroon ng cancer. Pero hindi po porke may kilala kayong ganyan, hindi na po nangyayari ang mga nagkakasakit. Di ba? Hindi porke hindi mo nakikita, hindi na nag-exist. Parang pag-ibig. Hindi mo naman nakikita ang pag-ibig, di ba? Pero alam mo nag-exist yun. Teka, wrong analogy pala. Hindi pala existent sa iba. Ay, nako. Ito na ang ilang mga health effects ng paggamit ng vape. Tandaan na kahit na ano pang tobacco products, hindi po yan safe. Kung bakit nasa merkado pa rin yan, hindi po kami ang dapat nagpapatanggal niyan. Dahil hindi naman po kami gobyerno. Yung mga aerosol mula dyan sa mga e-cigarettes, pwede po yung may kasamang nicotine na siyang nakaka-apekto sa ating mga utak at nagbibigay ng addictive effect. Hindi rin yan okay sa mga buntis at sa mga fetus o nabubuong mga bata sa tiyan. Yan din pong mga aerosol sa vape, meron po yung mga harmful and potentially harmful substances kasama ng mga nakakapagdulot ng mga cancer. Napakarami pa naman pong nanonood dito sa channel natin na mga pilosopo. Ay nako, kung ano-ano sasabihin nila, pwede sabihin nila na yung vape ay mas kaunti ang laman nito kaysa sa usual na sigarilyo. Pero kahit pa naman po sabihin na mas kukunti ang laman, hindi ibig sabihin noon ay hindi na sila harmful. Huwag nyo na pong ipilit. Meron na rin pong mga napabalitang namatay sa mga vape katulad nito. May naitala ng unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa vape. Ang atake niya sa puso ay inuugnay sa araw-araw daw na paggamit ng e-cigarette. Nasa frontline ng balitang yan si Reynel Pawin. Lalaki, 22 years old, hindi umiinom ng alak, hindi nagdodroga. Pero siya ang unang naitalang kasong namatay dahil sa araw-araw na pagbe-vape sa loob ng 2 taon. O di ba? Kaya wag nyong sabihin sa akin okay lamang mag-take ng vape na yan. Wag na rin sabihin sa akin bakit hindi ko ipatanggal sa merkado. Ay nako, unang-una, hindi po ako kasama sa mga nag-approve niyan. Lalong hindi po ako bahagi ng ating pamahalaan na nagre-regulate ng ganyan. Kung ako ang masusunod, walang alak, walang soft drinks, walang sugary, walang fatty foods, at walang smoking and drugs na sana na makakapasok sa Pilipinas. Pero again, nag-isa lamang po ako. Napakarami natin at napakarami ding mga tao ang maaaring maapektuhan nito. Kaya sana naman po sa video na ito, may natutunan kayo. Huwag nang ipagtanggol ang mga ganyan. Basta alam ninyong walang mabuting may dudulot yan sa mga buhay ninyo. Kaya naman, dapat tanggalin ang mga bisyo. At paano? Hanggang dito na lamang po. Sana po may natutunan. See you next episode. Ingat.